Naniniwala ang ombudsman na pakana ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbaligtad ng 4 na maleta boys. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, paanong nasabi ng ombudsman na baka may kinalaman nga ang dating House Speaker? Cheryl, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, si dating House Speaker Martin Romualdez daw kasi ang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng mga bagman umano. Matatandaan na ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico o ang tinaguriang Maleta Boys ay nagsiwalat ng mga pangalan ng mga malalaking politiko na nasa likod umano ng bilyong-bilyong flood control scandal. Isa sa idinidiin dyan si Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman 8 sa 18 ang kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. Pero 3 sa kanila ang nagrecant o binawi ang kanilang mga testimonya. Isa riyan ang walang affidavit. Gagamitin kasi ang mga affidavit para sa case build-up laban kay Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng 4? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya dahil maituturing daw ito na obstruction of justice at hindi raw nila palalampasin ito. Matatanda ang inamin ni dating Congressman Mike Defensor na tinutulungan niya ang mga Maleta Boys. Nakakulong ngayon si Defensor sa kasong plunder. Samantala, itinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang aligasyon na may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inalok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Remulla na hindi makaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 bagman. Pakinggan natin ang pahayag ni Remulla. Meron rin naman kami recording Okay. ng lahat na nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just last. Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Samantala, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Ayon naman kay Attorney Levy Baligod, ang abogado ng Maleta Boys posibleng natatakot na sa kanilang seguridad ang 4 kaya bumaligtad ang mga ito. Matagal na umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng ombudsman ng grupo nang gawin ang kanilang affidavit. Yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit na ginawa namin. Eh, hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recap din. Yung tingnan natin, hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe. Cheryl, ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakikita na raw yung style umano ng Duterte supporters kung paano sila kumuha ng mga tao para gumawa ng mga kwento laban sa Pangulo kapalit ng pera. Maari raw na plano ito ni na Mike Defensor at iba niyang kasamahan para sa destabilization plot. Ipauubaya na raw ng palasyo sa ombudsman ang pag-iimbestiga sa nilalaman ng affidavit ng 18 bagman. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po.
Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.